Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsumite ng kanyang counter-affidavit sa Quezon City's Prosecutor's Office ngayong araw ang lalaking nag-upload ng viral video ng umano'y pagdaan ng isang VIP convoy sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nahaharap ang uploader na si Janus Munar sa kasong false news, cybercrime at child abuse na isinampa ng police officer na nakuhanan sa video na si Police Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano na siyang nagdawit sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Chel Jokno na siyang tumatayong legal counsel ni Munar, maliwanag naman na mismong ang pulis ang siyang nagbigay ng impormasyon sa kanyang kliyente kaya hindi maituturing na may false information sa na-share na video. Dagdag pa ni Jokno na hindi rin malinaw ang child abuse case at wala itong sapat na basehan. Giit kasi ng pulis na trauma daw ang minor de edad nitong anak na nakapanood ng nasabing video. Umaasa naman si Munar na mababasura ang kaso laban sa kanya dahil naniniwala ito na naging convenient target lamang siya ng mga pulis dahil hindi pa nila natutukoy ang pagkakakilanlan ng mismong kumuha ng video. Pinagsabihan ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Philippine Retirement Authority o PRA Chief Cynthia Carrion matapos umanong ulanin ng text messages na nag-udyok sa mga senador na itigil ang pangwestiyon sa ibang ahensya ng gobyerno para masimula ng deliberasyon ng budget sa Department of Tourism o DOT kung saan attached agency ang PRA. Kinall out din ni Senator Jinggoy Estrada si Carrion at sinabing nakatanggap sila ng text messages mula sa PRA Chief na nagrereklamo 1 PM noong November 20 na naghihintay ang mga DOT official sa Senado at napaunlakan lamang sila sa sumunod na araw. Ayon sa mga senador, nakatanggap sila ng insulto mula kay Carrion at nagdedemand umano siya na gawing priority ang DOT. Kabilang sa mga nakatanggap ng text messages ay sina Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at Senator Pia Cayetano. Dagdag ni Estrada, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin at walang karapatan ang sino man na sabihan sila kung paano nila gagawin ang kanilang trabaho. Humingi ng dispensa si Tourism Secretary Cristina Frasco sa inasal ni Carrion. Ayon sa kalihim, agad nitong inutusan si Carrion na humingi ng tawad at mag-issue ng public apology sa mga senador. Inanunsyo ni Vice President at Education Secretary Vice President Sara Duterte na inilaan ng Department of Education o DepEd ang buong araw ng Biyernes kada linggo bilang catch-up day sa mga paaralan upang tulungan ang mga mag-aaral na makapagbasa at makaunawa ng maayos. Sa ilalim ng Catch-Up Fridays program, aatasan ng mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 na gamitin ang buong oras sa paaralan para magbasa ng age-appropriate materials na base sa hiling nito, maging ang pagsusulat ng sanaysay, book reviews at iba pang kahalintulad na output. Ito'y ayon sa anunsyo ni VP Sara sa kasagsagan ng culminating activity ng DepEd para sa National Reading Month na ginanap sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City ngayong araw, November 21. Pagdininaw naman ng Vice Presidente, bagamat nakapokus lamang sa pagbabasa ang nasabing programa, maaari ring isama sa pag-aaralan ng mga mag-aaral ang mga iba pang asignatura gaya sa Peace Education, Health at Values Education. Saad pa ni VP Sara, isasagawa ang nasabing plano hanggang sa matapos ang termino ng Administrasyong Marcos sa taong 2028. Magsisimulang ilabas ng kagawaran ang official policy ng programa sa Disyembre at nakatakdang ipatupad ito sa lahat ng paaralan sa bansa sa January 12 ng susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.